May mga loan ba kayo dito kay Copperstone Lending Corporation? Yung, alam niyo na, Mocha, Facebook Pay, Peso Forest, Blue Peso, Pocash, tsaka yung isa pa, yung kalimutan ko yung isa. Nakakalungkot mang balita, nakakalungkot mang sabihin, pero nagsilip ako sa SEC at panoorin nyo maigi ang video ito at nawahay maging maingat po kayo ngayon. Medyo tatagan nyo na lang yung loob nyo dahil nakabalik po ang Mocha sa list ng SEC. Alright, welcome back mga kadyani. Muli, bago ako magsimula, ay maglalambing muna ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. So yun nga, after almost a year, February ngayon, sinilip ko ang SEC ngayong araw na ito dahil medyo wala lang, napasilip lang ako kasi may mga sinesearch ako na mga pola na hindi naman magkakamag-anak pero nagiging isa, no? Ito, hindi yan tatalakay. Nung sinilip ko kayo, napatingin ako sa letter C. Siyempre, letter C, kilala natin dyan, Copperstone. Pakita ko sa inyo, February 19, 2025, updated list of recorded online lending platform. Updated na po yan ngayon, 2025 na February. At ang Copperstone ay muling nakabalik at hindi na po siya revoke. Kaya kung may mga utang kayo dito sa Mocha at kung makabalik man sila sa Play Store, paalala lang, no, bago kayo mag-loan, alamin nyo muna kung bakit yan na-revoke. Aralin nyo muna, review nyo muna, research nyo muna maigi. Please, alam nyo naman kung bakit yan na-revoke no last year. Dahil sa unfair debt collection practices. Paalala lang na kung meron kayong loan dito, asahan nyo na kung anong mga pwede mangyari sa inyo. Kasi nga, yung mga nilabag nila sa batas about sa maling pamamaraan ng paniningil. Diba? Tapos, ano yung revocation na yon? Good for almost 1 year. Tanong lang. Kasi nagulat lang talaga ako. Di ko in-expect na makakabalik. Kaya siguro hindi inalis ng CIC sa submitting entities dahil baka yun ang mangyayari. Alag kay Robocash, ano? Si Robocash na nagpalit bilang si Digido. Pero si Robocash, nakikita ko pa rin naman sa list of lending companies at financing companies. Parang napapansin ko pa rin doon. Kahit revoke na siya. Hindi rin katulad ni Populous Lending na almost a year na. Halos nauna pa yata si Populous na ma-revoke at mawala sa list of recorded online lending platform, hindi na nakabalik. Pero medyo nagtaka lang talaga ako pagdating kay Mocha, mukhang malakas talaga. Kaya kung may maniningil sa inyo at may utang kayo dyan kay Mocha, wala tayong magagawa. Nakabalik ang lisensya nila. Nakakalungkot lang isipin na pagkatapos ma-dismiss yung kaso nung OLA na na-raid yung credit cash at peso wallet, ngayon mukhang nakapasok ulit ang isa sa mga pinakamay reklamong OLA dito sa SEC. Hindi ko alam kung ano mekos ha. I don't have the proof. Basta nakita ko lang, sinilip ko lang, ayun ang proof. Nandiyan nga sila talaga at nakabalik na. And they are kicking and alive. Diba? Alive and kicking. So yun, paalala lang mga kadyani. Otherwise, no, kung gusto niyo na mabayaran lang naman, siguro makipag-usap na muna kayo. Pero tandaan nyo, kapag kayo nakikipag-usap sa mga ganitong klase ng mga OLA na may issue na, subukan nyo lang sa una. Try nyo makipag-usap ng maayos. Ngayon, kung meron kayong mga naririnig na sinasabi ng hindi maganda, nagiging abusive, nagiging against sa rights ninyo bilang isang borrower o kliyente nila, then that's the time na wag muna kayo makapag-usap. At lalo na kung meron ng mga harassments, mga pagbabanta, mga kung ano mga sinasabi, mga pamamahiya na maaari nilang gawin on social media, it's better to file a complaint sa SEC ulit. Hindi ako sure kung pakikinggan pa nila. Kasi kung yun nga si Pascash na na-revoke din nung 2020 ba o 2019 something, ba? Kung si Pascash na na-revoke niya, tapos din, andyan na rin eh. Kaya pala ng mga nakaraan, mapilit na sila na meron na talaga silang lisensya. Yun pala, talagang inilakad na.
talaga palang meron na. Siyempre, hindi lang updated yung SEC, yung website. Dahil nakita ko na mismo, at ipinakita ko sa inyo kayo na, papakita ko po ulit, updated as of February 19, 2025. Copperstone is in the list of recorded online lending platform sa SEC. So, yun, kung may tandaan nyo, wag naman kayo matakot din. Wala naman sila magagawa kung ano man ang gusto nang sabihin sa inyo ng mga threats na mga kung ano-ano. It's either mga ganyan lang naman talaga yan at wala naman sila magagawa. Ni mag-file nga ng kasong small claims, hindi nga nila magawa. Di ba? Anuhan nga kayo, padalhan kayo ng demand letter na yung talagang formal demand letter, di nila magawa. Yung pa kayo mga pananakot nila. Tandaan niyo may issue na sa ating mga borrower yung OLA na yan. May issue na yan. At talagang alam nyo na yung pwede nyo gawin. As in, kung may pagkakautang man kayo at maliit lang naman para sa akin, tama rin si kaibigan na Boss Rai, shoutout kaibigan, na pag-ipunan at bayaran. Para kung sakasakali mag-file kayo na reklamo dito sa mga ganitong klase ng mga OLA na nagka-issue, na-revoke, bumalik, parang X lang yung batagal na wala, biglang lumitaw ulit. Parang ganyan, si Mocha, si Copperstone, di ba? Kakalungkot lang isipin na hindi natin alam kung ano yung dahilan para maiayos nila ulit yung kanilang papeles. Ang daming complaint niya nung nasa PNP kami. Tapos yung nadun ulit kami, na mas file yung September, isa pa rin niya sa mga OLA na may maraming complaint. Tapos ngayon, andyan, hindi natin sure kung ano ba talaga ang panuntunan ni SEC sa mga ganitong klase ng mga online lending app na nare-revoke at kung ano ba yung mga rights nila para mag-apela, kung ano man yung kanilang rules and regulations. Wala tayong magagawa doon. Ayan nasa website, nasa SEC, is up to us na tayo may control. Okay, tanda nyo, huwag natin masyado i-stress mga sarili natin. Tama rin si Ate Red sa sinasabi niya na kaya sa i-stressin nyo yung mga sarili nyo, tayo yung may control doon sa mga mangyayari sa atin once na hinaharas tayo o ginugulo tayo ng mga OLA na yan. Tama yun. Kaya unahin natin problemahin yung mga utang natin sa kanila na hindi naman natin agad mabayaran dahil meron tayong mga ibang sitwasyon na hindi natin masabi, hindi naman inaasahan at hindi naman natin gusto mangyari sa atin is either financial or family problems. Mas unahin natin yung ating sarili. Kung iisipin nyo yung mga panghaharas nila, yung mga pagbabanta nila, yung mga panggugulo nila, mas unahin nyo na yung sarili nyo. Kasi kung gagawin lagi nila yan, tapos lagi kayo magpapa-apekto, sino ang talo? Kayo. Diba? Kaya sabi ko sa inyo lagi, minsan naranasan ko na rin yung mga naranasan nyo. Either wala naman akong utang dyan kay Mocha, dyan sa mga sister company ng Copperstone, hindi naman ako humiram dyan. Tinatry ko lang siya yung i-apply ng loan for review, hindi para utangan. At ayoko rin magkaroon ng utang sa mga yan. Mahirap na. Kaya medyo sinusubukan ko rin na bigyan kayo ng payo ngayon na kung may maniningil sa inyo, wala tayong magagawa. Di nyo po isoplahin na wala naman kayo lisensya, revoke na kayo Di ba? Talo tayo, dyan nakalist. Nakasama sa list ng SEC of Registered Online Lending Platform. So it means, they have the rights na maningil na naman. They have the rights to operate na naman. They have the rights na magpautang. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, ngayon kung may ningil yan, sigurado babalikan kayo ng mga dahil ipaglalaban na nila yung kanila. Siyempre, makikipag-anuhan na naman yan, negosasyon, o kung ano man yung gagawin nila sa inyo. Tandaan nyo bigyan nyo na lang ng lakas ng loob ang sarili ninyo. Kung hindi nyo talaga kayang bayaran, huwag nyo munang subukan makapag-usap kung hindi nyo kayang harapin. Payo ko lang sa inyo. Kaya mas mabuting pag-ipunan nyo na lang at bayaran pag meron na kayong sapat na pera para sa kung magkano naman yung utangan nyo, principal amount, sundin nyo yung ceiling of interest rate. Subukan nyo na sundin yun. 15% kung hindi naman mahigit sa 10,000 yung inutang nyo, kung mas mababa sa 10,000. Yun na lang po, may papayo namin sa inyo. So sana maglalambing lang po ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at yung aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.